Sino nga ba ang tunay na Ryoshi? Isang tao lang ba siya o isang sikretong grupo ng mga elite developers? At ang pinakamalaking tanong na gumugulo sa ating lahat, bakit pagkatapos po niyang lumikha ng isang multi-billion dollar na crypto empire, bigla na lamang po siyang naglako na parang bula? Kung si Bitcoin, mayroon po tayong misteryosong Satoshi Nakamoto, kay Shiba Inu naman, mayroon po tayong Ryoshi. Siya ang utak, ang arkitekto, at ang philosopher sa likod ng paboritong meme coin ng marami. Pero habang ang karamihan sa mga crypto founders ngayon ay gustong-gustong sumikat, maging influencer at magpayaman sa harap ng kamera, si Ryoshi ay pumili ng ibang landas. Isang landas ng ganap na katago-tago. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga mismong sinulat ni Ryoshi sa kanyang mga lumang Medium blogs. Bubuksan din natin ang mga sikretong mensahe na iniwan po niya bago niya tuluyang burahin ang kanyang buong digital footprint. Alamin din natin ang kanyang tunay na vision kung bakit niya nilikha si SHIB mula sa absolute o purong zero. Kaya i-ready mo na ang iyong kape dahil papasukin natin ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng cryptocurrency. Yan, balikan po natin ang kasaysayan noong August ng taong 2020. Isang taong gamit po ang pseudonym o alias na Ryoshi ang nag-publish ng isang article sa internet. Dito niya kauna-unahang ipinakilala ang Shiba Inu token sa buong mundo. Pero kaiba sa mga karaniwang crypto projects ngayon na may malalaking backer, venture capital funding o kaya naman ay pre-sale kung saan ang mga developers mismo ay nagtatabi ng bilyong-bilyong coins para sa sarili po nila upang magpayaman ng mabilis. Ang SHIB ay nagsimula po sa wala. Literal na zero ang hawak ng developer team. Sinulat pa nga ni Ryoshi sa kanyang blog at basahin natin ito ng mabuti. Sabi niya, I am nobody, I am not important. The efforts to unmask my identity, even if successful, would be underwhelming. Ayan. Ibig sabihin, hindi niya itinuturing ang sarili po niya na espesyal. Sinabi ni Ryoshi na wala po siyang team tokens. Walang pondo na nakatabi para sa marketing at wala siyang anumang admin privileges sa smart contract ng token. Lahat ng gustong magkaroon ng SHIB noong simula ay kailangang bumili sa bukas na market or open market tulad ng kahit sinong ordinaryong tao sa mundo. Ngunit gumawa si Ryoshi ng isang napaka-brilliant at delikadong hakbang na nagpabago sa kapalaran ng coin na ito magpakailanman. Kinuha niya ang 50% ng kabuuang supply ni SHIB at ipinadala ito sa wallet ni Vitalik Buterin, ang sikat na co-founder ng Ethereum. Walang paalam, walang babala at walang kahit anong pasabi. Ang dahilan ni Ryoshi sa kakaibang desisyon na ito ay para raw may vulnerability ang coin. Isang malaking pusta na hindi ito ibebenta ni Vitalik upang sirain ang market. At nagbunga po ang napakalaking pustang iyon. Noong taong 2021, sinunog po ni Vitalik Buterin ang 70% na ipinadalang SHIB sa kanya at ang natitirang 10% ay ipinamahagi po niya bilang donasyon sa COVID-19 Relief Fund sa India. Ang balitang ito ang naging mitsa o turning point para lumipad si SHIB sa buwan at makilala sa buong mundo. Pero ano nga ba talaga ang tumatakbo sa utak ni Ryoshi? Para sa kanya, ang Shiba Inu ay hindi lang isang simpleng instrumento para mabilisang magkapera o mag-trade sa market. Ito po ay isang malaking eksperimento sa konsepto ng decentralization at kapangyarihan ng community. Sa kanyang mga blog, palaging idinidiin ni Ryoshi na si SHIB ay hindi pag-aari ng isang founder.
yan ng isang kumpanya o ng isang partikular na bansa. Ito ay pag-aari po ng community. At yan ang tinatawag nating SHIB Army. Sabi niya kapag may isang malinaw na pinuno ang isang crypto project, mayroon itong tinatawag na single point of failure. Ibig sabihin kapag nahack, nagkamali o gumawa ng masama ang leader, patay ang buong coin. Pero kapag walang leader, ang mga community mismo ang nagpapatakbo ng project. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay lahat ng tao. Bago pa man naging sikat at malaki ang Web3 ecosystem ng Shiba Inu ngayon, plantsado na sa utak ni Ryoshi ang blueprint ng hinaharap. Sa kanyang mga unang sulat, binanggit na niya ang plano para sa ShibaSwap, ang sariling decentralized exchange ng project. Hindi lang yon, siya rin ang nagdisenyo sa pagpasok ng mga karagdagang tokens tulad po ng Leash at saka Bone upang bigyan ng mas malalim na ecosystem si Shiba Inu. Patunay ito na ang proyektong ito ay may malalim na plano at hindi po basta-basta nagkataon lang o dala ng swerte sa market. Ngunit, nito pong nakalipas na May ng taong 2022, sa gitna ng malamig na simula ng tinatawag nating crypto winter, isa pong nakakagulat na bagay ang biglang nangyari. Nagising na lamang ang buong community na burado na ang lahat ng tweets ni Ryoshi sa kanyang social media. Ang kanyang mga Medium blogs, lahat po ay deleted at hindi na ma-access. Parang bula po siyang naglaho sa digital na mundo nang walang anumang formal na announcement sa mga exchanges o mga crypto news outlets. Pero bago niya tuluyang pinindot ang delete button sa kanyang mga accounts, may iniwan po siyang huling mensahe sa community na tumatak sa puso ng marami. Sabi niya, "I am not important and one day I will be gone without notice. Take the SHIB and journey upwards, friends." Yan. Dahil sa kanyang misteryosong pagkawala, sumabog po ang iba't ibang teorya at espekulasyon sa crypto space. Sino nga ba talaga ang totoong tao sa likod ng pangalang Ryoshi? Yan. Una ay ang ito po ang unang teorya. May mga crypto analyst na nagsasabing si Vitalik Buterin mismo ang mga kasamahan niya sa Ethereum core developers ang gumawa ng SHIB bilang isang side project para i-test ang actual network capacity ng Ethereum network. Ang pangalawang teorya naman ay isa pong grupo raw ito ng mga veteran open source programmers na sawang-sawa na sa mga korporasyon at sa elitistang sistema ng traditional na finance. Kaya nagtayo po ng sariling decentralized project. Ang pangatlong teorya naman ay siya ay isang maagang Bitcoin whale na napakayaman na gustong patunayan sa mundo na kayang magtayo ng $1 billion na asset gamit lamang ang kapangyarihan ng social media, memes at saka marketing. Ano't anuman ang totoong kwento sa likod ng kanyang pagkakakilanlan, tinupad po ni Ryoshi ang kanyang orihinal na pangako. At yan ay ang iwanan ang kanyang sariling likha o creation upang ang community na mismo ang magpalago at magpatakbo nito sa hinaharap. Matapos po ang tuluyang pag-alis ni Ryoshi, hindi po namatay ang project na Shiba Inu. Sa katunayan, dito pumasok si Satoshi Kusama. Siya naman po ang lead developer na humalili at nagpatuloy sa sulo na iniwan ng original na founder. Sa ilalim po ng pamumuno ni Satoshi at sa tulong ng solid support ng SHIB Army, ang mga pangarap at vision ni Ryoshi ay unti-unting naging katotohanan sa modernong crypto space. Nariyan na ngayon ang Shibarium, ang sariling Layer 2 blockchain network ng SHIB na nagpapababa ng transaction fees, ang kanilang sariling metaverse projects, at ang iba't ibang uri ng Web3 mobile games. Ang isang simpleng meme coin lamang noon ay naging isang ganap na malaking tech
ecosystem ngayon na ginagamit ng maraming tao sa buong mundo. Ngunit para sa mga investors, lalo na sa mga baguhan sa crypto space, ano ba talaga ang epekto ng pagkakaroon ng isang anonymous o hindi kilalang founder? Sa aking pananaw, sa isang banda, nagbibigay ito ng karagdagang panganib o risk. Dahil kapag walang mukha o pangalan ang pinuno ng isang project, walang pwedeng habulin ang batas o ang mga otoridad kung magkaroon man ng malaking problema sa system. Ngunit sa kabilang banda naman, sa aking pananaw, ipinapakita rin nito ang tunay na diwa o core values ng cryptocurrency, na ang halaga ng isang asset ay hindi dapat nakabase sa impluensya ng isang sikat na CEO, kundi sa totoong teknolohiya nito, sa utility nito sa totoong buhay, at sa tiwala at pagkakaisa ng milyong-milyong tao na humakawak at gumagamit nito araw-araw. At ayan sa kabuuan, ang kwento ng pagtatatag at ang misteryo ni Ryoshi ay hindi lang isang simpleng kwento tungkol sa aso, sa memes, o sa kung paano mabilisang magkapera sa pamamagitan ng crypto trading. Ito po ay isang solidong patunay na sa modernong panahon natin ngayon, ang kapangyarihan ng isang nagkakaisang community ay kayang yumanig sa buong financial system at lumikha ng bilyong-dolyar na halaga mula sa wala. Umalis man si Ryoshi, ang kanyang philosophy at pamana ay patuloy na nabubuhay sa bawat wallet ng mga SHIB holders sa buong mundo. Kaya sa aking pananaw, ang crypto ay laging may kaakibat na malaking risk. Kaya napakahalaga na patuloy po nating aralin ang on-chain data at ang pinagmulan ng mga proyektong pinapasukan natin. Ang kasaysayan po ni Shiba Inu ay patunay na ang tiwala ng tao ang tunay na nagpapatakbo sa market. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. I-check na rin po ninyo ang mga recommended videos natin dito.